Hindi po talaga lahat ng kandidato ni Pangulong Marcos sa pagiging senador ang dapat pagkatiwalaan ng Marcos loyalists at Marcos supporters. So kayo po mga supporters at Marcos loyalists, makinig po kayo. Huwag kayong magagalit. Nagpapakatotoo lang ako. Dahil mahirap po tayong magsisi at mahirap din na ako'y masisi nyo at na magsisi pa kayo sa bandang huli. Ha? Paninindigan ko po yung aking naunang sinabi nung nakaraang mga linggo pa na dapat magpalit si Pangulong Marcos ng ibang kandidato kung gusto natin ang sigurado na merong loyalty sa kanya at hindi po magiging traitor pagdating ng araw. Okay? Or pagkakatiwalaan na susuportahan ang kanyang administration sa natitirang 3 taon hanggang 2028. At ibang issue na mga kinakaharap, especially ang usapin tungkol sa mga Duterte. Yan po yung isang issue ngayon. Yung usapin, mga kasong kinakaharap ni Duterte, kasong kinakaharap ni Jaime sa impeachment trial. Dito po malalaman natin at kailangan makasigurado si Pangulong Marcos kung sino ang kanyang kakampi. Lalo na po dun sa impeachment trial na magsisimula sa ang actual trial ay sa next Congress na. By July, August, September yan. Ibig sabihin ng mga magiging senador judge na 12 ay ito yung bagong ihahalal natin ngayong election next month sa Mayo 12. Kasi yung 12 senador na nakaupo dyan, tuloy-tuloy yan hanggang 2028. Pero meron ding ilang senador dyan na nakakaduda kung sila ba'y susuporta dun sa impeachment, sila ba'y titingin dun sa ebidensya ng prosecutor tungkol sa betrayal of public trust, graft and corruption at yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Maliban pa yung mga di umano'y bank account ni Duterte at mga Duterte na patuloy na dinideny pero merong record at bank account or bank record na nahawak-hawak ang prosecutor dyan na ipipresenta nila sa araw at oras ng trial against Sara Duterte. Kaya yung 12 senador dyan, kung hindi ako nagkakamali hanggang 4 yata o 6, kalahati ng 12 natitira na mga senador ay hindi pa rin natin pagkakatiwalaan. Nakakaduda. Ngayon, kung may papasok pa na mga bagong senador na pro Duterte, pro Sara, abay malabong ma-impeach, malabong matanggal sa posisyon as Vice President si Sara Duterte. Okay? Ngayon, kung ang mananalong mga senador ay yung talagang ayaw sa mga Duterte at susunod at maniniwala sa programa ni Pangulong Marcos at laban ni Pangulong Marcos, may pag-asa na ma-impeach si Sara. Kaya sinasabi kong napapanahon noon pa at ngayon, ulitin ko, dapat magpalit o magdagdag ng ibang pangalang kandidato o i-adapt na kandidato si Pangulong Marcos kung gusto niya na ma-save ang majority ng Senado or majority ng mga senador ay kanyang tunay na magiging kakampi para ho sa kanyang mga panukalang batas at prinsipyo, especially tungkol nga ho dito sa pagtingin sa ebidensya laban kay Sara Duterte o ang paninindigan tungkol sa pagkakahuli at pagpapadala ng Pilipinas kay Digong Duterte sa International Criminal Court. Kasi magkaiba pong kaso yan. Isang impeachment at isang court trial sa ICC. Yung si Sara dito sa impeachment, si Digong Duterte sa court sa ICC. So magkaiba yan. Pero involved dyan sa mga isyong pinag-uusapan dito ay ang mga senador tungkol sa isyong politika, kampihan at kung ano-ano. Kaya kayo, mga nakikinig, pabor ba kayo na mag-adapt na lang ng ibang kandidato ang ating Pangulong Marcos para makasiguro na ang majority ay papabor sa kanya? Kasi ngayon, dalawa na ho yung kaduda-duda talaga. Baka kung ilan pa yan. Si Jaime Marcos, hindi na talaga kanya yan. Si Camille Villar na
sinuportahan ni Sara Duterte, definitely, iba na ang dating niya sa trial. Kasama pa yung kanyang kapatid na si Mark Villar. Sa aking tingin, nakakaduda na kung sila titingin sa ebidensya o titingin sila sa utang na loob o kaibigan. Business is business. Ganyan po ang galawan. Kaibigan nila ang mga Duterte. Okay? Meron pang iba dyan. Kaya ito naman ay tanong lang, si Senador Tolentino, pagkakatiwalaan ba yan na ang loyalty ay kay Pangulong Marcos? Before or after election? Matalo o manalo? Hindi tayo sigurado dyan. Si Bong Revilla, pangalanan natin. Hindi rin tayo sigurado dyan. Dahil yan ay kumparing buo ni Sara Duterte. Dahil yung anak niya, kung di ako nagkakamali, anak ni Bong Revilla na magpakasal, ang ninang sa kasal ay si Sara Duterte. So, pag yan ang pinagbasihan ng mga ganyang background, hindi tayo magdadalawang isip na magtuda tungkol sa kanilang magiging katapatan sa pagtingin sa ebidensya sa Article of Impeachment. Pagdating ng pagdidesisyon ng butuhan kung sila ba'y papabor na guilty o not guilty, si Sara. Papabor ba silang matanggal o hindi, si Sara. Yan po yung pagbabasihan dyan. At yung iba pa dyan. So, hindi pa huli ang lahat. More or less ay 3 linggong mahigit pa ang kampanya. Kung mag-a-adapt si Pangulong Marcos ng ibang kandidato at yan ang mapipiling paninindigan at maninindigan para sa kanya, para sa natitirang mga taon sa kanyang panghahawak ng pamahalaan, at higit sa lahat, dito nga sa usaping Duterte family tungkol sa kanilang mga kinakaharap na kaso. Any comment, reaksyon, malaya po kayo para ho dyan sa isyong ito. Okay? Samantala, ayan, eto na yun. Pinag-uusapan natin. Hindi talaga at wala talagang kaso pa rin si Duterte dito ho sa Pilipinas. Kaya tama yung sinasabi ni Senate President Escudero. Pilipino, at yun din ang ulit-ulit ko na sinasabi rito kung re-review nyo aking mga video ng araw pa. Pilipino ang complainant ni Duterte sa ICC. Okay? Pilipino rin ang mga abogado ng biktima ng human rights violation ng mga Duterte. Ang Pilipinas o ibang bansa ay hindi naman nakialam sa galaw sa ICC. At ang isa sa pinakamatindi, walang kasong naipile ang pamahalaan laban kay Duterte. Digong Duterte dito sa Pilipinas. Kaya yung pagkakadala sa kanya sa ICC, hindi pwedeng sabihin na binaliwala ang Korte ng Pilipinas. Binaliwala ang justice system sa Pilipinas. Binaliwala ang Korte ng Pilipinas. Wala yon, hindi pwedeng sabihin yun. Kasi walang nakapile na kaso dito laban kay Digong Duterte. Kasi ganito po yan. Kung may nakapile na kaso rito sa Korte ng Pilipinas, hindi ganun kadali na dalhin o ipadala sa ICC si Duterte. Kasi kailangan tapusin muna yung kaso rito bilang respeto sa Philippine Court at Philippine law. Yun po yun eh. Pero dahil wala ni isang kasong nakapile laban kay Duterte sa Korte, hindi pwede mong sabihin na binaliwala yung ating justice system. Hindi mo rin pwedeng sabihin na binaliwala yung judge o Korte ng Pilipinas kasi wala namang nakapile na kaso. Diba kung yung mga gunita, lagi sinasabi ni Duterte, mag-file kayo ng kaso, kasuhan nyo ako sa Pilipinas. Puro kayo salita, wala kayong pinapile na kaso. Yan pala yung naging strategy. Mas nag-focus ang mga complainant laban kay Duterte sa ICC kaysa dito sa Pilipinas. Para ng oras nga dumating ang warrant of arrest at siya'y hulihin, walang dahilan para sa pigilan dito kasi wala siyang korte rito. Walang kaso siya sa korte rito. Doon siya mananagot sa ICC. Ganun pala ang nangyari. Ano inyong masasabi diyan? Pakinggang mabuti bago kayo mag-comment. Alaming mabuti ang ating topic. Huwag kayong gumayan doon sa mga troll. Hindi nakikinig ng topic, hindi nakikinig ng pinag-uusapan, basta banat lang ng banat. Kaya ang layo ng comment, ang layo na sinasabi sa totoong istorya. Matatalino kayo. Matatalino ang mga followers at supporters natin at mga viewers. Huwag kayong gumaya doon sa mga troll at saka baser. Hindi yun nakikinig. Nautusan lang yun. Kaya ang comment nila, suntok sa buwan. Please like and share. Subscribe kung hindi pa.